mga dark vessels ayon sa kanya. Ito ang pinakamalaking blockade na makikita ko sa Scarborough Shoal. Tila desidido ang China na agresibong ipatupad ang pag-angkin nito sa shoal kung saan inagaw nito ang kontrol mula sa Pilipinas noong 2012 bilang buod ng Asia MPI. Dagdag Grabe, niya, no? Grabe yan, mga utol, no? Magpapadala sila. Isipin mo, ha? Dito sa Scarborough Shoal, kung saan yung ating teritoryo, magpapadala na lalagyan ng marker, teritoryo natin, lalagyan ng marker ng mga grupo ng kabataan at ng mga fishermen, haharangan nila dahil inaangkin na nga nila ng tuluyan itong Scarborough Shoal o yung Baho de Masinloc, dyan po yan sa Zambales. Haharangan ng China, yung nasabing misyon ng napakagandang misyon, no? 'Di ba? Grabe to, mga utol. Siyempre, kumbaga hindi ko rin maisip kung paano pa nila nagagawa yan, no? So magpapadala sila ng sobrang daming barko. So pumunta muna tayo dito sa report ng GMA News. Ayan, no? Papakinggan lang natin para lang sa legitimacy, okay, ng ating featured video at ang ating topic. Samantala, mahigit 30 barko ng China ang namataan sa Malatag Shoal bago ang paghahatid ng supply roon ng isang sibilyang grupo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dito sa susunod natin topic, mga utol, at pag-uusapan, in some ways ako'y natutuwa at in some ways ako'y nangangamba at nababagabag, mga utol. Bakit kamo? Dahil kaya ako natutuwa dahil marami na o dumadami na ang mga Pinoy na nagte-take part na ipagtanggol o ipaglaban ang ating mga teritoryo. Okay? Yung teritoryo natin sa West Philippine Sea, particular sa issue natin with China. Pero nababagabag ako dahil ito. Ayan, no? Malaking puwersa ng China ships ipinadala sa Scarborough Shoal. Bakit kaya? Okay, yan ang ating alamin mula kay JP Amazing Stories. Paki-like na rin, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. And sasabihin ko mamaya, pag-uusapan natin yung kung bakit dumadami na ang nagte-take part ng pagtatanggol mga Pinoy na nagkakampihan para ipagtanggol ang ating mga teritoryo. At meron akong syempre special shoutout mamaya. Okay? Tungkol dun sa grupo na ito. nagpadala ang China ng malaking puwersa sa Scarborough Shoal bago ang PH civilian mission ayon sa mga maritime expert. Magpapadala ang China ng isang malaking puwersa na sinasabing isisilang Scarborough Shoal bago ang Philippine civilian mission sa lugar ayon sa isang dalubhasa sa maritime ng Estados Unidos noong Lunes. Yan, mga Sa isang utol. post sa X, sinabi ng dating opisyal ng US Air Force at dating defense attaché na si Ray Powell na ito ang magiging pinakamalaking blockade sa Scarborough Shoal na nakita niya. Nagpadala ang China ng malaking pwersa para harangin ang Scarborough Shoal bago ang paglalayag ng ating ito civilian convoy mula sa Pilipinas noong Martes. Sa oras na ito, hindi bababa sa 4 na Coast Guard at 26 na malalaking maritime militia na barko ang nakablockade. Ayan, mga utol magpapadala o nagpadala na itong China ng hindi bababa sa 30 barko dyan sa Scarborough Shoal para harangan yung ating civilian mission. Okay? Bakit sinabing civilian mission? Ito po isang grupo ng kabataan at mga fishermen na maglalakbay o papasok sa Scarborough Shoal kundi yung sa atin. Kumbaga, ang pakay nila basahin na lang natin, no, mga utol. Pakay nila patunayan na atin yung ipagtanggol ang ating teritoryo. Ayan, mga utol. Yan sila. Ang grupong Akbayan. Kaya shout out dito sa Akbayan Party List. No? Hindi po ako binayaran ito Kung ano pa man, natutuwa ako sa ganitong movement. Okay? Instead na mag-rally kagaya ng ibang grupo, nagrarally, eto sila tumutulong. Sa pagtatanggol ng ating exclusive economic zone. Okay? So, conducting a peace and solidarity regatta, comprised of 5 civilian marine vessels, civilian
and 100 small fishing boats in our exclusive economic zone. At ang ilalagay nila, placing symbolic buoys. Okay, marker. Yung mga marker, maglalagay sila ng mga symbolic marker na ang nakalagay ay WPS atin ito. Yun po ang kanilang misyon. Okay, natutuwa ako sa grupo na ito. Ito yung isa sa magandang galawan. Ito yung example. Okay, ito yung isang magandang halimbawa para rin doon sa mga ibang mga militanteng grupo na 'di ba? O yun. Ayan, dahil pag ganyan, masya-shoutout kayo. Okay, ito po yung galaw o proyekto ng Akbayan Party List. Na naglagay sila ng mga buoy na marker natin ng ating teritoryo, nakalagay WPS atin ito, napakay harangan ng China. Okay? So tuloy muna natin kay JP Amazing Stories, tapos titingnan natin yung mga report tungkol dito naman sa blockade na ito na sinasabi kung ilang barko ba ito. Ibilang dito ang mga dark vessels ayon sa kanya. Ito ang pinakamalaking blockade na makikita ko sa Scarborough Shoal. Tila desidido ang China na agresibong ipatupad ang pag-angkin nito sa shoal, kung saan inagaw nito ang kontrol mula sa Pilipinas noong 2012 bilang buod ng Asia MTI. Dagdag Grabe, niya, no? Grabe yan, mga utol, no? Magpapadala sila. Isipin mo, ha? Dito sa Scarborough Shoal, kung saan yung ating teritoryo, magpapadala na lalagyan ng marker, teritoryo natin, lalagyan ng marker ng mga grupo ng kabataan at ng mga fishermen, haharangan nila dahil inaangkin na nga nila ng tuluyan itong Scarborough Shoal o yung Baho de Masinloc, dyan po yan sa Zambales. Haharangan ng China, yung nasabing misyon ng napakagandang misyon, no? 'Di ba? Grabe to, mga utol. Siyempre, kumbaga hindi ko rin maisip kung paano pa nila nagagawa yan, no? So magpapadala sila ng sobrang daming barko. So pumunta muna tayo dito sa report ng GMA News. Ayan, no? Papakinggan lang natin para lang sa legitimacy, okay, ng ating featured video at ang ating topic. Samantala, mahigit 30 barko ng China ang namataan sa Malatag Shoal bago ang paghahatid ng supply roon ng isang sibilyang grupo. Ayan, mga utol. Yung sibilyang grupo na tinatawag ay yung Akbayan nga po. Na mission nila ay ilagay na yung WPS atin ito, yung mga buwi. And then magbigay ng mga supplies sa mga taong nandoon, sa mga fishermen. Okay, mga utol? Tuloy muna natin konti, ha? Ang misyon nila, tiniyak ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas. Nakatutok si Joseph Moro. Ayan, magiging ligtas naman. Okay, bumalik na muna tayo at mamaya aalamin natin kung natuloy nga ba itong misyon ng mga civilian na nagte-take part dito sa paglaban sa ating teritoryo. ang aksyon na ito ay umaayon sa paggigiit ng Beijing ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kahit na ang naturang claim ay epektibo na pawalang bisa ng isang international tribunal decision noong July 2016 mula sa isang kaso na isinampan ng Manila noong 2013. Kasama rin sa landmark na desisyong ito ang Scarborough Shoal na idiniklarang bilang traditional fishing ground na dapat pagsaluhan ng Pilipinas, China at Vietnam. Ayon kay Rafaela David, punong convener ng koalisyon ng atin ito, na hindi sila susuko sa kabila ng pag-deploy ng China. Ang mga aksyon ng China ay nabigong takutin ang mga Pilipino, ayon kay David sa isang pahayag. Sa halip, pinag-iisa lang nila tayo at binibigyang inspirasyon tayo para lalo pang ipagtanggol ang ating mga karapatan. Tama naman mga utol, no? Dito sa laban natin, sa pagtatanggol ng ating teritoryo, dapat po iisa tayo, iisang layunin, iisang puso. Okay, lahat tayo mga Pinoy magkampi-kampi laban dito sa ginagawa sa atin ng China. Pero bakit may mga iilang Pinoy na nagrarally pa rin na kontra pa din, 'di ba? Kaya ako natuwa sa grupo na ito. Okay, yung nire-representan niyang grupo yung Akbayan. Okay? Kasi first time. First time. Okay, hindi ko alam kung meron pang iba. Okay? Sorry doon sa mga nauna kung sakaling meron.
Pero first time ko nalaman na meron pa mga Pinoy na handang, mga sibilyan na handang tumulong sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Kaya big props dito sa ginawa o sa misyon na ito ng Akbayan Party List. Big props po. Saludo po sa inyong lahat. Okay? So sana magpatuloy to at maging halimbawa kayo para yung mga iba nating mga kabataan o yung iba nating mga grupo ay magsisali na rin. Okay? Hindi po tayo sasali sa away. Okay? Yan po yung malinaw. Tayo po ay nagtatanggol ng ating teritoryo at ito po ay isang halimbawa para tayo'y magkaisa ng tuluyan para dito sa topic sa issue natin na ito sa pangaagaw ng China. At ang Scarborough Shoal po, yung Baho de Masinloc, as early as 1800s o 18th century, nasa mapa na ng Pilipinas. Okay? Kung hindi ako nagkakamali. Anyway, natuloy nga ba etong mission na to? O ayan na. Mula ito sa AP, Filipino activist. O mga aktivista yan, ha? 'Di ba? Pero good thing yung ginagawa nila. And fishermen sail in 100 boat flotilla to disputed shoal guarded by China. O hindi po napigilan yung mission na ito ng China ng ating mga kababayan. Nagpatuloy pa rin sila considering the fact na may largest blockade na nandun nag-aabang sa kanila. A flotilla of about 100 mostly small fishing boats led by Filipino activists sailed Wednesday to a disputed shoal in the South China Sea where Beijing's Coast Guard is suspected militia ships have used powerful water cannons to ward off what they regard as intruders. Okay, tayo yung intruders, ha? Yung binabanggit na intruders. Tayo. Doon sa teritoryo natin, tayo yung itinuturing na intruders nitong mga leche na to, na China. 'Di ba? Okay, so natuloy po yan. Pumunta naman tayo dito sa South China Morning Post. Ito'y kaka-post lamang nila. South China Sea, Philippine Civilian Group to continue Scarborough Shoal resupply mission despite talk of Chinese blockade. This is a group's second attempt in resupplying the fishermen after a failed try in December. Oy, nagsubok na pala sila na December. Okay, so hindi nag-success yung kanilang mission na pag-resupply. Ito po yung mga civilian, ha? When Chinese vessels sailed the group's main ship. Okay, so dinarag tayo ng China. Dinarag sila ng China, kaya hindi natupad yung kanilang mission, hindi natapos. The potential blockade would include Chinese Coast Guard ships and dozens of large military vessel, analyst says. Pero tuloy na tuloy po. Okay, yun po yung malinaw. Okay, basahin nyo na lang, yan po yung title, pero tuloy na tuloy ito. Yan yung malinaw, mga utol. Malamang sa mga oras na to, natutuloy na. Tuloy na muna natin to kay JP Amazing Stories. Paki-comment na lang inyong opinion. Ang atin ito ay magpapatuloy sa ating mapayapang paglalakbay na hindi napipigilan ng anumang pananakot. Ayon sa kanya, ang ikalawang civilian supply mission ng atin ito coalition ay magsisimula sa Miyerkules ng umaga sa bayan ng Masinloc sa Zambales sa pangunguna ng isang indigenous vessel na magsisilbing mother boat kung saan sasakay din ang mga volunteers ay magpapatuloy sa ating mapayapa paglalakbay na hindi napipigilan ng anumang pananakot. Ayon sa kanya, ang ikalawang civilian supply mission ng atin ito coalition ay magsisimula sa Miyerkules ng umaga sa bayan ng Masinloc sa Zambales sa pangunguna ng isang indigenous vessel na magsisilbing mother boat kung saan sasakay din ang mga volunteers at miyembro ng media. Kung hindi mapipigilan ang paglalakbay, ay inaasang tatagal ng 50 hours o hanggang Sabado ng umaga sa isang pagpapakita ng grit na magtatapos sa paglalatag ng mga buoy upang igiit ang makarapatan ng bansa doon. Sinabi ni Tariela na titiyakin ng PCG ang kaligtasan ng mga kalahok sa civilian mission sa gitna ng presensya ng Chinese vessels sa Scarborough Shoal. For the PCG, teka lang, ha. O yan ang mga utol. Ito malinaw, ha. Despite the fact na merong harang doon, tutuloy, ha. Ito, tumuloy. Sabi nga, tumuloy na etong mission na ito ng mga civilian groups na ito, nasa yung Akbayan. Okay? So,
nandun na sila sa mga pagkakataon na to. Hindi pa natin alam ang mga bagong update tungkol dyan. Anyway, magtatapos na nga sa Sabado, pero despite the fact na merong threat doon sa lugar na yon, magpapatuloy sila, talagang big shoutout sa kanila. Okay, sana'y maging huwaran etong grupo na ito sa paglalaban ng paglalaban natin ng ating teritoryo. 'Di ba? Ganyan yung yung pusong Pinoy, 'di ba? Ganyan yung pusong Pinoy. Hindi yung kagaya ng ibang ginagawa. Kaya paulit-ulit ko sinasabi na itong laban natin sa China, sa West Philippine Sea, ito'y laban ng bawat Pilipino. At isa to sa mga magandang halimbawa na maaring mag-ignite ng tuluyan natin pagkakaisa tungo dito. Kasi nililito tayo ng China para tayo magwatak-watak So kabila-kabila yung ginagawa nilang mga lecheng mga pagkakalat ng mga fake news para tayo magwatak-watak at tirahin natin ng isa't isa. Tayo mismo magbangayan, mga Pinoy. Ganun yun Ginugulo nila tayo. Pero ito, isa ipatunay na ito'y isang halimbawa na pwede magsimula ng malit na spark na pwedeng gayahin ng iba pang mga grupo o militanteng grupo na talagang kung talagang mahal nila ang Pilipinas o ang kaayusan ng Pilipinas, dito tayo pumokus muna. Okay? Ito yung malaking threat o banta sa ating bayan. Okay mga utol? Yun lang muna. Yun lang gusto ko ihatid sa inyo, pero yun po, wala pa pong update. Wala pa po naitang update tungkol dito. Pero one thing's for sure, tuloy o tumuloy na itong mission na ito ng Akbayan, yung WPS atin ito. Ito yung resupply mission mula sa mga civilian na may pakialam sa ating bansa. Paki-comment ang inyong opinion mga utol. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Red South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe, God bless, at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.